if he wants to prove that he's not covering up for contractors, maybe he should be forthcoming about what he told me about the contractors. What did he tell you? Yung sinasabi niya meron siyang mention na congressman. He never mentioned that once in my conversation with him. I can tell you with a straight eye, in my meeting with him, he did not mention that name once. He said, sir, you directed him from collecting that money from He texted my staff to ask to meet me that day. He requested the meeting, and when we met, he said that the contractors want to make padala suporta, and meron na siyang dalang suporta. All of that was his volunteering. Kung ano ba sabi, yung ano yung affidavit niya parang he's flatly denying na meron daw nangyaring bayaran or whatever. What's your take on that? He admits that he got cash from a contractor and gave it to me. So, I guess it's a bit of a surprising meshing together of facts because dapat mag-Tagalog. Inaamin ni engineer na nangolekta siya ng pera galing sa contractor, pero sinasabi niya para lang to sa mga programa ko. At natutuwa daw ang mga contractor sa mga ginagawa ko. Gusto nila, as courtesy, magbigay sa akin ng porsyento. At inamin po sa kanyang affidavit na sa 3.6 billion hanggang 360 million daw ang pwedeng ibigay na courtesy na suporta para sa aking mga programa. And hindi niya nabanggit sa kanyang affidavit ay may kasamang resibo ang pera na ibinigay niya. Kaya ko po ito pinapoint out to raise question on the affidavit because he admits the very crucial information. Ang pera ay may kasamang resibo at meron din siyang marami pang ibang mga kontraktor na binanggit willing magpadala ng tulong at wala siyang pinangalanan na kahit sinong kontraktor. So kung gusto niyang patunayan na hindi po siya nag-cover up sa mga kontraktor, mabuti kung pangalanan niya ang mga kontraktor na ito para baka ang mga kontraktor ay pwede din magsalita sa media kung totoo ba o hindi na kinausap sila ni DE at willing sila daw magpadala ng suporta para sa aking mga programa. Pero sir, yung isa po doon, parang sabi niyo po nakalabas na ng bansa, that was your information? Yes, kaya ko lang binanggit yung example na yun dahil siya yung kontraktor ng 3 proyekto na may resibo. At I would stitch together from those facts, baka galing sa kanya yung pera, pero hindi ko naman nakausap si DE tungkol sa kanino galing yung pera. Pero yung pera na binigay niya, may 3 proyekto, at kung i-research natin sa DPWH, sino yung contractor nitong 3 proyekto, ito pong contractor na galing sa Lemery, Batangas, ang contractor nito. Sir, ano sa tingin yung motivations ni Calalo? Kasi sinabi niya na yung allegations niyo po against him ay bahagi lang ng political agenda. That's why we're focused po on the facts. Inaamin niya, nangolekta siya ng pera sa mga contractor para ibigay sa akin. Sabi lang niya, donasyon ito, pero ang pera naman ay may kasamang resibo. At kung sinasabi niya na may political agenda ang pagbubunyag na to, then I would like to think na ang agenda po is linisin natin ng DPWH First District ng Batangas. At gusto ko din sana na lumabas na rin ang impormasyon na alam ni Engineer Calalo tungkol sa iba pang mga contractor sa First District ng Batangas. Sir, ano po yung involved? Kasi meron din sinabi si Calalo doon na parang entrapment daw. Parang nung nandun na, tinanong ni Rose kung meron ba siyang dala. Totoo yun, sir? Siya yung nagsabi sa akin na meron siyang dala. Siya yung nagsabi na gusto nila magpadala ng suporta. At nakikita niyo naman po yung mga pictures, dala niya yung pera. Diba? Kaya hindi naman niya rin binanggit sa kanyang affidavit na hiningi ko na pumunta siya, na magdala siyang pera. Inaamin naman niya na siya at hindi ako yung nag-initiate ng meeting na yun. Sir, tapos